Yes, mga ikadamay, adlaw ka na ito talanog. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong bayan sa Radyo Pilipinas. No? Anyways, mga ikala, kaban ka po ninyo, Armando Fenequito. Anyways, mga ikala, no? Dinhita sa daing hisgutanan, no? Anyways, gusto po ito na ako hisgutan tong ano, pero later on na lang na ito na hisgutan mga katambayan, no? Kining ginaingon na to nga ano, mga mga reminders, no, sa ato ang election, pero medyo layo-layo pa man mga igala. Og nagasugot pa po ang roadshow mga igala nito pang Lunes, no? Pero actually tuloy-tuloy na daw, sumala pa ni Attorney Gay Numerables mga igala. Region-wide na daw ang pagkuan na sa 7 nasa City High mga igala, no? Ay pahigayon ang usa ka roadshow with the civil society groups mga igala, no? Kuan na dira particular na NAMFREL, no? So anyways, relaxan sa tadara, no? Pero diri sa tong kuan, no, as part sa tong mandato, no, nga mohatag og kanang information dissemination with regards sa election mga igala, no, anto ya pa ng padayunon mga igala. Hapon pa lang gani, no, in demand na kaayo si Attorney Gay, duha ka programa diri sa tuang kuan, sa tuang si Biana, no, kaduha na guest si Attorney Gay Innumerables mga igala, no. Tapos napag itong kuan, no, katong iyang ACM na demonstration mga igala nga kuan nga atong gi-play pod, no, during the road show mga igala dito silang opisina, no. Dili silingan ra may opisina di no. So anyways, may igala pa dai niya pon ano as kuan, no, mandato na mo mga igala, no, nga maedukar ang mga tao, no, ma-inform mga botante mga igala, no. Anyways, mga igala din hita sa laing kuan, no, hisgutaran kun asa nga to ang mga kuwanta, no, hisgutan ng kooperatiba ta mga igala, no, nga kagahapon sa kaning gitawag nato nga kapiyan sa Bagong Pilipinas mga igala, no. Ato ang nahimong bisita ang kining Cooperative Development Authority 11 mga igala. Kuna ilang gisgutan mga igala, no, una dira ang programa sa tong gobyerno with regard sa merging sa mga gagmay nga mga kooperatiba, no, emerge na lang sila, no. It's because kuan manggod, no, wala na sila economies of scale mga igala. It's because gamay lang ang pondo, tapos silang capitalization, no, gamay ra pod, no. So sayang man pod kung kuan daghan lagi tuod pero dili siya effect, wala siya kan ba, dili kay dako ang iyang impact, no. So moto sa tong gobyerno, propose sa tong gobyerno karon na isahon na lang ni sila, no, emerge na lang na sila mga katambay na. Pero unsa ba ni nganong kailangan sa emerge, no? Anyways, mga igala, mo ta gito, wala na economies of scale mo pala ng isa na, pero mas nindot ko i-explain sa to ang mga igala, no, ni kuano sa to ang regional director sa to ang CDA 11 mga igala nga si Sir Glenn Garcia mga igala, o asa naman to, o ang iyang acting supervising cooperative development specialist nga si Engineer Randy Coro mga igala. Anyways, mga igala, paminaw na to mga igala. How are they being accepted by our cooperative? Nung malaman nila na ito, magme-merging na tayo. Since this is a directive coming from the President, sir, we really consider this program as a major one. Mahirap siya in the sense na, well, it's part of our culture na although we have that bayanihan spirit, pero hindi rin talaga natin maalis, lalong-lalo na sa maliliit, na they do not want to merge or consolidate with other groups kasi unang-unang magiging effect niyan is mabawasan yung opportunity to become officers. Kasi dati, dalawa or tatlong co-ops yan. So, they have their officers respectively. Pag nag-merge yan sila, magiging isa na lang. So, liliit yung number of positions kung saan pwede silang ma-elect. So, nandoon pa rin yung culture na, baka mawala yung pwesto ko. So, yan, may mga reservation sila when it comes to merger and consolidation. Medyo nag-succeed lang kami dito kasi siguro grabing ano lang din, no? I would like to thank our field workers na talagang nag-exert ng effort in convincing these cooperatives to consolidate. No, exceptional in the sense na na-realize nila na talaga namang may benefits pag nag-isa lang sila. Itong experience namin sa consolidation, nasa iisang lugar lang sila. So medyo na-adapt nila, natanggap din nila na
okay, nabawasan man yung position, pero at least magkasama pa rin sila sa isang community. So, in a way, parang natanggap na rin nila na magiging consolidated sila. Mga ilan po itong supposed to be ngayon? May target po ba kayo na ilang mga small na mga kooperatiba na i-merge natin dito in Davao Region? Out of how many na small or medium na sa medium or small na cooperative scale na cooperative ang i-merge po natin? We do not have the exact target, sir. Ayaw namin mag-target ng specific number. But ang tinitingnan namin na main criterion is yung community na maraming co-op pero maliliit. So I think we have that all over Region 11. Tinatarget namin yung mga communities na malalapit lang, and then we will convince them na mag-merge or mag-consolidate. Siguro baka para pag-intindi po natin sa ating mga kababayan, baka pwedeng pa-explain po ng kaunti po, ano po yung konsepto ng kooperatiba? Okay, ang kooperatiba ay just like the bayanihan concept, ito yung pagtutulungan ng mga tao na may tinatawag nating common bond of interest. Yung pare-pareho ang pangangailangan. At yung pangangailangan na yun ay hindi pwedeng makuha niya kung siya ay nag-iisa lang. So he has to band together with other members of the community para tulungan sila. Pareho ang kanilang risk, pareho ang kanilang opportunities. And ang concept ng kooperatiba din is accepted all over the world. In fact, nagsimula ito doon sa somewhere in England. So, ang history doon, pare-pareho sila, mga laborers, pare-pareho ang hirap na pinagdaanan at na-address nila yung kanilang pangangailangan dahil sila ay nagtulungan. So, basically, that's the basic feature of what the co-op is. Sige. So, isa-segue ko lang po doon sa next na tanong. Paano po natin tinutulungan ang mga cooperatives to comply with the requirements of Republic Act 9510 or the Credit Information System Act na sinasabi? Marami pong co-ops na nagka-problema raw po dito. Yes, admittedly, medyo mahirap nga yung reporting requirements ng mga kooperatiba. Sabi nga nila, co-op compared with corporation medyo mas mahirap daw. No, totoo naman 'yon, kaya lang requirement kasi siya ng batas ng Republic Act 9520. Ang ginagawa na lang namin since we have the developmental function also and we have field workers, yung aming mga tao sa field, sila yung actual na nagpo-provide ng services even to the extent of helping the cooperatives, especially the micro and small, in encoding their report, no? So doon actually yung mga kababayan natin na hindi masyadong well versed pagdating sa online system, doon talaga sila nahihirapan ng husto, sir, at doon tumutugon din ang CDA. Sir, makamay na Dagdag lang po sa problema sa compliance ng kooperatiba, pero feedback sa mga inspector namin, ang system daw sa CIC hindi makatugma sa system na ginagamit sa kooperatiba. Kaya nahihirapan din silang mag-comply or mag-encode ng mga information required by the CIC. So paano po ninyo ina-address po itong problema or issue ng itong sinasabi ninyong hindi nagtutugma? They still need to comply kung ano yung kailangang requirement, di po ba? Yes, sir. When it comes to specific for credit information system, I think next year pa yan magsisimula. Tama ba ako rin? Next year magsisimula. We are communicating with CIC para magkaroon ng customized system for cooperatives. Okay. Paano naman po yung itong kanilang mga assets? Kung mag-merge sila, mag-consolidate, may mga assets sila na fluid pa ang iba or naka-invest ba somewhere ito? So, hindi ba magre-reklamo yung the other party kung medyo alanganin sila or baka may mas malaking utang pang yung isa na i-merge din, pati utang po ba na pwede kailangan i-merge siya? Yes, sir. Thank you for that, sir. No? Isa din yan sa bottleneck sa promotion ng merger and consolidation kasi legally speaking, pag nag-merge or consolidate ang mga co-ops, ma-merge din ang kanilang assets, pati liabilities.
So ang liability ng isang component co-op, magiging liability na rin ng isang co-op. So ganun. Pero sa experience namin sa ngayon, maswerte lang because wala masyadong liabilities. Kaya medyo naka-adapt din sila. Sige. Ang next question is, tungkol po naman sa pagsisikap nating mapatibay po yung co-op sector, ano po ang mga hakbang natin upang mapigilan ang pagkamatay ng maraming kooperatiba? Meron na ba tayong, ano bang mga level ng mga cooperatives natin? Mayroon active, inactive, or struggling or something? May mga ganun pa tayo. Ilan po yung so far ilan pong cooperative na meron po sa Region 11? And how many are in those levels? More or less, we have 1,300, if I'm not mistaken. We have 1,300 co-ops, pero ang talagang pinaka-active na lang doon, nasa 832. 882. 882. The basic problem is, actually sir, parang may tinatawag na overbank, no? Sa atin, yung 800 na yan, over co-op pa rin kumbaga, no? Oo, kasi actually hirap kami with that number, hirap kami to monitor one by one, no? Sa dami ng co-ops. One basic problem is the minimum yung capitalization base ng mga co-op. Maliliit kasi yung kanilang capital base. So paano po natin ina-address po itong mga ganitong mga problema? So with the challenges na there are 800 plus na kailangan po nating tugunan, paano po ninyo ina-address given the limited personnel or resources? So may mga pagkakataon po ba kayo na may mga cooperative na hindi nyo na nabibigyan talaga ng pagkakataon na ma-monitor sila? Or meron kayong reporting system from among them? Yes, sir, we have. Admittedly, may mga mangilan-ngilan na hindi na periodically ma-monitor dahil sa dami. But we have this, kaya meron kaming CDO certification para sila rin makatulong sa amin. Yung aming counterpart sa local government unit level, tumutulong din sila. So, mo to mga igala, no? Ang pahayag, no? So, doon ka mga official, gikan sa CDA 11 mga igala, no? So, mo na siya important mga igala, no? Dapat ang kooperatiba muhatag yung impact sa tong community, no? Para sa kwan, tagom co-op mga igala, grabe ang tagom co-op pag-boom karon, no? Billionaire club ang tawag sa ilaha mga igala. It's because they have billions of assets mga igala. And they are still growing, no? Mingon ko gingon man lang tagom co-op mga igala, no? Dako kayo ang kwan dyan, no? Dako gid ang tabang gid mga igala, no? Pero kung I know pagtukod og co-op, no, mas siguro kung naman may plano, no, tapos wala kayo mo lagi ito, gistorya na og ganiya sa usapang agrikultura mga igala na nag-try me og kanang himo-himo kuno co-op kabilang mga magkauban sa katong napako sa laing stasyon, no, ang try nagsulay ni ana, sus mas dako pa ang giutang sa mga kauban kaysa sa mga pondo mismo sa mga kooperatiba. So among gibungkag. So kay wala naman may economies of scale, mas may pa wapil na lang mong existing na mga kooperatiba. Anyways mga igala, moro na, no, padayon gyapon tong isgutan mga igala sa itong pagbalik na atong kung usa ba ang benepisyo pag moapil og kooperatiba ang usa ka individual. Anyways mga igala, balik kita malang sa mga importanteng pahinumdom ni ato CBN. Yes, mga igala, balik kita din sa ito panaguban sa tutulungan o usapang tambayang usapan. Tambayan sa Radyo Pilipinas. Sorry kayo. Naglibog-libog na sa programa mga katambayan. Listening doha kabuk programa, no? Listening in demand. Chareng! No? Anyways, mga katambayan, nagahapon, no, as a advocate of financial literacy, mga igala, no? Char! Pero mo na akong kambid mga igala, no? Gusto na kumahimong financially literate ang ato ang mga katauhan, no? Di na sila mutuwa-tuwa ng mga scam. No? Okay. Grabe ba kayo ng kamulang to sa mga tao. Kamulang kita sa mga tao, may pagisgutan ng kwarta pag bisag wala pa ta kabalo mga igala, no? Mingon na sila risk takers, but if they are not really financially literate mga igala, no? Padayon gid ang pagkwat sa ang mupadayon din ang mga tao nga mag-apil-apil ng mga scam, no? It's because it's money. Ba? It's money.
no? So mo na ang money matters gina siya mga katambayan. But anyways, kanini po kana ko ni kay para mahibalo ang mga tao na pwede nila patulugon ang ilahang kwarta, no? Nga tawag ani nga mo ginansya, no? Pwede mo magtigom, no, kanang dili na niyo kanang extra na niyo kwarta nga dili niyo kailangan pagastuhon, no, pwede ninyo na itago, no, pinaagi sa mga kooperatiba. So unsa ba benepisyo pag magtigom sila, no, diha sa mga kooperatiba compared sa other financial institution o other investment instruments mga katambayan, no? Alin na naman tayo kuan si ang Pag-ibig MP2 mo na nang isa sa mga target na to. Pero dapat na po tayo other options po mga igala, no? For us, no, nga maging kwanta ba, no, maging conscious ta sa ato ang ginakwa, no, and then paunsa nato mapag-grow ang kwarta while wala pa tay ginabuhat kay na effort, no. Anyways, mga igala, atong balikan, no, Regional Director sa Cooperative Development Authority of the Philippines, no, na si Sir Glenn Garcia o si Engineer Randy Coro, no, ang Acting Supervising Cooperative Development Specialist sa CDA 11. Paminaw na to. Unsa bay benefits if ang isa ka individual mag-join og cooperative? I'd like to quote one of the consultants of Bangko Sentral ng Pilipinas, si Mr. Ed Jimenez. Sabi pa niya, natuto lang din siya ng co-op when CDA and BSC had a collaboration. Ang sabi ni Mr. Jimenez, sa pag-aaral niya sa financial system, sabi niya, pinakamaganda pala ang setup ng kooperatiba, although wala siyang PDIC. No? Pinakamaganda ang setup ng kooperatiba because unlike other financial organizations, including banks, ang co-op daw ang pwede ka nang makautang, pwede kang mag-save, and then ibabalik pa sa iyo every end of the year yung investment mo in the form of interest on share capital and deposit. Patronage refund. Patronage refund. Sa deposit naman, since tax exempt ang co-op, yung kanyang deposit din, medyo mas taas yung interest, no? The co-op can afford to give higher interest because of the privilege of tax exemption. So, yun ang sabi ni Mr. Jimenez. So sir, if we compare to other financial institutions like banks or unsa ba na siya nga securities, bonds, unsa ba yung advantage nila among these financial instruments po, sir, sa cooperative? Ang advantage ng co-op, Oo. I think ang foremost na doon yung tax exemption, and then yung policy ng co-op na, of course, yung highest policy making body is the members. So the members have the direct opportunity to participate in the governance of the co-op and in setting policies. Unlike sa corporate setup na pag minor shareholder ka, wala kang say doon sa pag-set ng policies. Ownership din. Kasi yung co-op, pare-pareho kayo. Owner mo kayo lahat sa kooperatiba pag member ka. So patas lang, one member, one vote. Regardless of share capital. Yes. So with regards po sa ano po, sir, no, tawag ani murag ang iyang tawag fluidity sa iyang money, sa assets niya, mas advantage po siya compared sa, for example, sa stocks and motor bonds. I'm not really aware of the bonds, how it works, no? Pero ang sa co-op naman, basta okay lang yung governance. Yun ang sabi, I'd like to refer back to the statement of Mr. Jimenez. Mas okay daw talaga sa co-op. Basta maganda lang ang yung pag-govern. Kung tayo, sir, as a young individual, kung tayo nasa mindset niya ang mag-save. So, kung saan na po pag
encourage sa mga tao na mag-ipon, no? Ang kwan karon is di na mag-ipon but to grow your money. Mo naman na siya ang mindset karon, it's because saving is just walay interest. Kanang the traditional na alkansa lang. But right now, ang mindset karon na ginatudlo sa mga daga na sa YouTube dapat you need to grow your money. Unsa ato ang ma-advise especially sa atong mga ayang ones na gusto mag-ipon. Yung sa alkansya or tinatawag ding coin bank, huwag kayong mag-save sa alkansya because you are not helping the economy. Kasi natatago mo yung pera. O hindi siya magandang habit of saving na sa alkansya. Kailangan i-save mo siya either sa bank or sa cooperative. Kasi pag na-save mo sa bangko or sa cooperative, yung savings mo doon napapaikot, nagagamit sa yung normal course of business. Nakakatulong sa ekonomiya. Pero yung coin bank, natatago mo yung pera. Oo, kung malas-malasin ka, pag nasunog yan, mawala pa yan. So aside from the economic circulation, sir, may interest. Yes, may interest. Thank you po. Thank you. May So, mga to mga higala, no? Ang benepisyo, no? Sa ato ang cooperative. Actually, mga higala, isa sa pangod, ganun dako og dividend, no? Na makahatag og dako nga dividend na cooperative, just like, example, ginako, Tagum Coop. Not because I'm a member of Tagum Coop, mga higala. Some of my colleagues here, no? Membro po sa Tagum Coop, mga higala, no? Ang kwadyo, no? Dapat i-sure mo na to kung asa tong established na, no? Actually, daghan mga established na ng mga kooperatiba, no? Despite sa mga challenges ng ilang giatubang, no? Just like sa Mulco, Silangan, ako, member po ko sa Silangan Cooperative po, mga multipurpose cooperative po, mga higala, no? Kana sila mga higala, dapat i-sure ginat ninyo nga di mo pili mo sa mga existing gid na mga kooperatiba aron dili pud masayang inyong kwarta, no? And with that existing mga higala, kuan man gud lang track record mga higala, no? Kanang tested ang ilang track record, and at the same time, no, di ka mabalaka, no, nga mahugno kay daghan man sila assets, no? Daghan naman sila og kaning kuan, no, income stream, no? Well, sa mga loans pa lang daan, di ba? So, and aside man gud ang mga higala, compared man gud to other financial institutions, no? Sa co-op man gud mga higala, pag mangutang ka, although dako obot lang, depende pod kay wala pa ko ka-try og kanang, although dako og kuan mga higala, interest mga higala, kung dako mo gid ang interest mga higala, pabalik po na simo as patronage benefit, di ba? So, balik gyapon simo, and tanan mo dira sa kooperatiba mga higala, no? Kuan mo, tawagan ni kanang tag-iya mo, unlike sa kanang stockholder ka, no? Dapat na kay major share tagaan ka kanang kuan, no, right to vote mga higala. So sa co-op kuan siya. Apil ka sa boto mga higala, depende pag makapasa po ka naman na sila yung requirements po, no? Para makuha ka as full-fledged member. Tapos mo lagi na ang imong deposit dia is tax-free, no? Base sa balaod. Nindot ang cooperative. Anyways, mga kalawa, tayo kong oras, hanggang sunod ako sa mga kalanin sa Tuntulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas. Ako inyong nakauban, Armando Feniquito. Daghang salamat o mayong adlaw amping takanunay mga katambayan.